Mahigit 100 ang arestado sa pagsalakay ng mga otoridad sa opisina ng isang online lending company sa Pasig. Kasunod po yan ang mga sumbong na umunoy pananakot nila para makasingil ng utang. Saksi, si John Consulta. Go na po. Go na. Dumiretso sa 22nd floor ng gusaling ito sa Ortigas, Pasig ang mga tauhan ng NBI OTCD, PAOK, National Privacy Commission at SEC. Doon, huli sa akto habang aktibo sa kanilang online lending operations ang 168 tao. Ang mga nasa bungad, inabutan pang nagre-rehistro ng mga bagong biling SIM cards sa iba't ibang pangalan para magamit umano sa kanilang operasyon. Sa likuran naman, nakita ang pinaka-server at iba't ibang equipment para sa kanilang text blast at pagkuha ng pera galing sa paniningil. Sa online site lang po namin, nasa 15,000 ang complaint. Sa amin pa lang po yun, pera pa po yun sa NBI, meron din pong complaint sa PNP. Gumawa kami ng one-stop shop, nakasama natin yung NBI, yung PNP, kasama natin ang SEC para mag-cater doon sa mga complaints. Kawawa yung mga kababayan natin, nangangailangan, kapit sa patalim, uutang sa kanila. Bukod sa napakataas na ng interest, ay kung makapaningil pa ay kumurahin, kung takutin ang ating mga kababayan. So, nakita namin ni Sir na merong talagang namumuno na foreigner. Kailangan managot sila sa ginagawa nila. Ayon sa NBI at PAOK, ang online lending app company na ito ang nakakuha na may pinakamaraming bilang ng reklamo kung kaya't minabuti nilang unahing itong i-operate. Tototanggi naman ang inabutan naming supervisor na may pananakot silang ginagawa sa paniningil sa mga online pautang. Is it true na may mga pananakot na ginagawa yung mga tao niyo? We don't 100% we don't direct people, sir. We have this policy. We terminate people if there's identified case. Pero sa pag-ikot ng mga otoridad, tumambad ang mga script na ginagamit sa kumpanya at pagbamakawa ng kanilang mga umano'y ginigipit. Bakit niyo pong need na magbanta? Ginagawa ko lahat naman po ng paraan ngayon para makabayad. Ano pong basa niyo po dito? Yes, takot na. Ibig sabihin pinagbabantaan siya. Patunay ito, sir, na talagang nangyayari yung pagbabanta. Yes. Sa tingin po ninyo? Oo. Kitang-kita. May pagbabanta. Sumbong ng isang dating empleyado ng kumpanya, patong-patong na pang-aabuso ang inaabot ng mga umuutang sa kanilang online lending app. Kapag nangutang ng 1,000, makukuha lang nila 600. Minsan po yung 1,000, makukuha na 5,000. Ganun katindi. Minsan sinasabi ng ganun pong terminology. Tamad, walang ibenta mo yung anak mo, ganun, para ipabayad ka sa utang mo. Kukumpiskahin ng NBI at PAOK ang lahat ng equipment sa lugar tulad ng computers, routers, cellphones at iba pa na harap sa reklamang paglabag sa Data Privacy Act, Cybercrime Prevention Act at Financial Products and Services Consumer Protection Act ang mga Pilipinong inaresto. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Inimbestigahan kung magkaugnay ang 2 pasaherong galing Canada na hinarang sa NAIA matapos mahulihan ng milyon-milyong pisong halaga ng shabu. Ang isa po sa mga pasahero, emosyonal, na itinangging sa kanilang bagahe. Saksi, si Marisol Abduraman. Unang naharang ang lalaking pasahero na dumating sa NAIA Terminal 3 alas 11 ng umaga kahapon. Nasa 20 kilong shabu ang nadetect sa bahagi ng pasaherong galing Canada. Katumbas ito ng 140 million pesos ang halaga. Yung passenger from Canada, nag-connecting flight po ito via Hong Kong, then from Hong Kong to the Philippines. Nung pagdaan po ng luggage doon sa X-ray machine po ng airport, it was detected for suspicious indication. Nung meron hong indication doon sa X-ray machine, pinadaan natin yung ating K9 unit doon, sweeping.
umupo yung aso. So that's another indication na most likely may nilalaman na illegal na droga. Alas 2 ng hapon naman nang dumating ang babaeng pasahero mula rin sa Canada. Nasamsam naman sa kanya ang bagahe may laman na 24.2 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ito ng 164.7 milyon pesos. Pero umiiyak at nagsisigaw na itinatanggi ng pasahero na sa kanya ang bagahe. Susuriin ng mga otoridad kung may ugnayan ang dalawa, lalo't pareho umano ang packaging ng mga illegal na droga. They both came from the same airlines, the same airport of origin, same port of destination. Could it be related? There is a possibility, ma'am. There is a possibility. And that is the angle that we are looking into. Pareho silang nanggaling sa Canada. Inimbestigan natin ngayon kung ano yung relationship ng dalawa, kung saan po sila dumaan. Hindi pa masabi sa ngayon ng PDEA kung saan galing ang mga nasabat na droga at kung anong grupo ang nasa likod nito. Pero tiyak daw na hindi ito basta-basta. Hindi pa natin masasabi kung ito'y galing sa Golden Triangle, the volume. Mukhang may malaking involvement ng sindikato ito na malaki na. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawang suspect. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Kasunod po ng panguhold dapat pagpatay sa isang TNVS driver nitong Mayo, lalong nag-iingat ang maraming TNVS driver. At ang panawagan ng isang grupo sa gobyerno, magkaroon muli ng technical working group para maisulong ang mga protocol para sa kanilang kaligtasan. Saksi, si Nico Wahe. Namasada, na-hold up, nawala ng halos 2 buwan hanggang matagpo ang wala ng buhay nito lang July 11. Yan ang sinapit ng TNVS driver na si Raymond Cabrera. Ang nangyari sa kanya, nagbigay ng pangamba sa iba pang TNVS driver. Hindi mo maiwasang makaramdam ka rin ng takot ba, mga biyahe, kung saan kami naabot. Di natin alam kung anong mangyari sa atin sa biyahe. Matapos raw ang nangyari kay Cabrera, mas naging maingat na raw ang maraming TNVS driver. Si Ninoy, na isang dekada nang nagmamaneho ng TNVS, kabisado na raw halos kung sino ang dapat at hindi isakay na pasahero. Once na nag-book ka, nakita mo yung 3 at alanganin ka, laging nakasara mga pintuan namin eh. Ako, ganun ginagawa ko eh. Bago ko sila isakay, titignan ko muna sila. Marami rin daw kasi ang nagpapabook lang. Pasensya na raw sa mga pasahero minsan, naniniguro lang. Si Ninoy ang chairman ng TNVS Community Philippines. Matapos ang nangyari kay Cabrera, mas madalas daw ang paalala niya sa mga kagrupo at kapwa driver. Mga kapuso, nandito tayo sa loob ng sasakyan ni Daddy Ninoy para samahan siya sa kanyang biyahe. At ngayon maririnig natin yung tinatawag nilang RTTS, yung isang application nila na para malaman kung ano nga ba sitwasyon ng mga driver ng iba't ibang TNVS habang sila ay bumabiyahe. Dito rin daw minsan humihingi ng tulong or SOS yung ibang mga driver sakali mang may problema sa kalsada. Sa pamamagitan ng application na ito, magiging madali ang kanilang responde sakaling may kailangan ng tulong. Halos lahat ng grupo sa TNVS ay ginagamit ito para sa ating security, para sa ating rescue, at lalong-lalo na sa gabi para namomonitor ang bawat isa. Sa kinabibilangan niyang TNVS, marami raw security features na masisigurong ligtas hindi lang ang pasahero kundi pati ang driver. Huminto lang daw saglit ay magpa-prompt na ang app kung may problema ba sa biyahe. May audio recording din sa kasagsagan ng biyahe. Ang hiling niya, sana lahat ng TNVS may ganitong security features. Manawagan uli kami sa mga leading government agencies, lalo sa transport, na magkaroon uli kami ng isang technical working group para maisulong uli yung safety and security protocol ng mga sasakyan at ng mga driver natin. Ang LTFRB bukas daw sa mga suwestyon at dialogo sa mga TNVS. Sangayon din sila sa mas maayos at mas mahigpit na security features. Isang panawagan ng ahensya sa mga transport network company na maging mas maigting at ang security measure ng ating pong mga TNVS drivers pati mga pasahero. Katulad nga ng mga kung sakaling may emergency
o kaya naman something na peculiar dun sa biyahe na matagal nakatigil o kaya nawala, meron kaagad na sistema para matawagan ng pansin yung mga authorities para maiwasan yung mga krimen. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Relate ang maraming netizens sa journey bilang first-time parents nina Megan Young at Micael Daes. At si Kailin Alcantara naman, ibinahaging may konting kaba siya kapag kasama niya sa eksena si Barbie Forteza. Ating saksihan. Ikaw! Ha? Ikaw ang pumatay kay Miss Velma! Atake sa suspense at drama. This is the story of the price we must all pay to be beautiful. Mula pa noong pilot episode, kaya naman #1 show ang Beauty Empire sa View Philippines. Pinusuan ng netizens pati ang puksaan kagabi ni Noreen, played by Barbie Forteza, at Shari, played by Kailin Alcantara. You're a wolf in sheep's clothing! Pero ang nagbabangayan on-screen, besties pala in real life. Ngayon ko lang siya nakatrabaho sa isang teleserye at masasabi ko na she's very delightful and generous. And she's very genuine when it comes to giving emotions sa eksena. Marunong siyang magtimpla ng eksena. Yes, oo. At saka malalim. Malalim yung hugot niya bilang aktor. Ever since po na nag-start ako sa GMA, I really want to work with her. And right now, I have the privilege of working with her. So, ang sarap po sa pakiramdam. As in, idol ko po. At lagi ko naman sinasabi yan kay Barbie kapag nagkakaisa na pa rin kami. Hanggang ngayon, may onting kaba pa rin. Napakagaling po ni Barbie. Tuloy pa rin ang bonding ng dalawa, kagaya na lang sa running. Barbie din ang mentor mo. Malaking parte na talaga si Barbie ng buhay ko. What happened, Megan? Why are you crying again? So happy. From one emotional Mama Megan to a strong mama. So this is a regular power pump for me in the morning. Kahit ang walang tulog moments nilang dalawa ni Micael, at ang new job ni Micael bilang nail specialist. Lahat ng sacrifices na yan, all for their newborn na si Baby Leon. Hindi naging madali ang kanilang journey as new parents, pero di nawawala ang pagkakwela ng celebrity couple. Mama, I think you pooped. Biro ni Micael, iba ang challenge kapag nagpapalit ng diapers ng kanilang baby boy. Dada, he needs a diaper change. Ayun, let's go, change diapers. But of course, as new parents, need din nilang i-reward ang sarili nila with a simple date night. Date night out with Fofo. Hello. Ang netizens tila may napansin kung sino nga ba ang ka-lookalike ni Baby Leon. Ang ilan sa kanila, Team Daddy. Pero hindi rin nagpatalo ang Team Mommy. Pero sino man ang kamukha, ang walang duda si Baby Leon, busog sa pagmamahal. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.